ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 6, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino, umakyat na sa higit 110. Flood control project sa Cebu, pinaimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos na gawing simple ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon sa mga tanggapan ng gobyerno sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. 6 na Philippine Air Force personnel na nasawi dahil sa pagbagsak ng sinasakyang helicopter sa Agusan del Sur, paparangalan ng AFP. Very important witness na ihaharap ni Senador Panfilo Lacson sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects, may mga bagong papangalanan. Inflation rate sa bansa nananatili sa 1.7% noong Oktubre. Sa atin naman pong Metro News, Iglesia ni Cristo magkakasa ng 3 araw na religious rally sa Rizal Park. Sa ating Science and Technology News, UP Manila at TESDA naglunsad ng competency standards para sa mga anatomy lab technician. Sa atin naman po Lifestyle News, bust statue ni Dr. Jose Rizal sa isang parke sa Paris nawawala. Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa UK singles chart ang 1977 song na ito ng ABBA. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang gym sa China may alok na luxury car sa makakapagbawas ng 50 kilos sa kanilang timbang sa loob lamang ng 3 buwan. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Darito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Umakyat na sa higit 110 ng bilang ng napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa ulat ni NDRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, 66 na katao pa lamang ang bilang ng mga nasawi na nakarating sa kanilang tanggapan na karamihan ay mula sa Cebu. Sa naturang datos ng NDRMC, hindi pa kabilang ang 35 kataong nasawi sa Liloan, Cebu na kinumpirma ni Mayor Aljo Frasco sa kanyang social media post. Sa social media post din kinumpirma ni Mayor Jose Chubasco Cardenas ang 6 na nasawi sa Canlaon City, Negros Oriental. Batay naman sa ulat ng Negros Island Region, pulis, nasa 20 katao ang naitalang nasawi dahil sa Bagyong Tino. Kabilang sa mga sanhi ng pagkasawi ay nabagsakan ng gumuhong debris at punong kahoy, pagguho ng lupa at pagkalunod. Samantala, umaabot naman na sa 706,000 katao ang naapekto ng kalamidad kung saan higit 348,000 ang tumutuloy sa mga evacuation center. Samantala, mga flood control projects sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Tino dapat silipin ng ICI. Grace Mariano sa report. Hinikayat ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na silipin kung gumana o pumalya ang mga flood control projects sa Cebu at sa iba pang mga lugar na dumanas ng malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Tino. Ayon kay Ridon, dapat itong imbestigahan ng ICI lalo't nakabase sa Cebu ang QM Builders na isa sa top of 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipinunto ni Ridon na kung sangkot sa mga ghost at substandard projects ang QM Builders ay hindi malayo ang sinapit sa Bulacan ay katulad ng nararanasan ngayon sa Cebu.
Naniniwala si Ridon na ang template na nabuo ng ICI sa investigasyon sa flood control project sa Bulacan ay maaaring gamitin sa gagawing pagsisiyasat sa nangyari sa Cebu at iba pang lugar na sinalanta ng bagyo. Yung po isa sa mga binanggit na top 15 contractors, yung pong QM Builders, ay nakabase sa Cebu Province. No? So I think yung pong lahat ng kanyang mga proyekto sa probinsya po ng Cebu ay dapat pong masiyasat ng buo. Sabi ng ICI mismo, yung pong template of kickbacks and corruption ay nabuo na po nila mula dun sa testimonya sa Bulacan. So, most certainly dapat ma-apply po nila yung same investigative template dito po sa pagsisiyasat. Dito po sa nangyari sa pagbaha sa Cebu at kung gumana o hindi ba gumana yung po mga flood control projects. Yan po si Representative Terry Ridon. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng investigasyon sa mga flood control project sa Cebu matapos malubog sa baha ang lalawigan dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa datos ng DPWH, mula 2023 hanggang 2025, mayroong 168 flood control projects na natapos na at 55 pa ang kasalukuyang ginagawa sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Pero dapat din niyang silipin ang 343 flood control projects na ipinatupad mula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang malaman kung epektibo ang mga ito at kung maayos na nagamit ang pondo ng bayan. Hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Nito, nanawagan si Castro kay Cebu Governor Pamela Baricuatro na tulungan ang national government sa pagsisiyasat sa flood control project sa kanyang lalawigan. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya si Baricuatro sa matinding pagbaha sa kanilang lalawigan sa kabila ng 200 o 26 billion pesos na pondo na ginastos sa flood control. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, Universal Robina Corp ay imbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa malawakang wastewater spill sa Negros Oriental. Chanel Salazar sa detalye. Pinaimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang wastewater spill ng Universal Robina Corp. Bais Distillery sa Negros Oriental na nagdulot ng fish kill at pinsala sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniutos ng Pangulo sa Department of Environment and Natural Resources na magsagawa ng agarang containment operations at tukuyin kung may nilabag ang URC sa ilalim ng Republic Act 11038 o Expanded NIPAS Act of 2018 dahil malapit sa Tanyon Strait Protected Seascapes ang pinagmulan ng tagas. Batid na umano ni Pangulong Marcos ang insidente at mahigpit na inatasan ng DNR, Philippine Coast Guard at mga local government units na kumilos agad para pigilan ang pagkalat ng kontaminasyon. Dagdag pa ni Castro, pinatawag na ng DNR ang mga opisyal ng URC Bais Distillery at inutusan silang agarang ayusin at linisin ang pinsala. Kasabay nito pinagbawalan naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga residente na mangisda o mangolekta ng lamang dagat sa mga apektadong lugar dahil sa panganib sa kalusugan. Kumilos agad ang DENR
At nagkaroon na po ng pakipag-usap sa Philippine Coast Guard at sa mga LGUs para po sa agarang pagresponde dito at pag-implement po ng containment measures. At nagkaroon na rin po ng pakipag-usap sa URC, Bais Distillery, at kinakailangan po nilang ayusin ito ng maagaran. At nagkaroon na rin po ng pag-uutos ng BIFAR na sa mga kababayan na apektado, no, iwasan muna po ang pangisda, ang pagkolekta ng anumang mga aquatic organisms or seaweeds para po maiwasan po ang hindi magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. At pinag-aaralan din po kung dapat nang sampahan ng kaso base po sa RA 11038. Batay sa ulat, tinatayang 255,000 na cubic meters ng wastewater ang kumalat sa Bais Bay at mga karatig dagat dahilan ng malawakang fish kill at pagdeklara ng 90-day state of calamity sa bayan ng Manhuyod. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon bilang pakikiisa sa mga pamilyang sinalanta ng lindol at bagyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iginiit ng Pangulo na ang pagdiriwang ngayong taon ay dapat magpakita ng malasakit at pagkakaisa, lalo na sa mga kababayang naapektuhan ng serye ng kalamidad sa Visayas at Mindanao. Paliwanag ni Castro, ang direktiba ng Pangulo ay nagpapakita o pagpapakita ng pag-unawa at pakikiisa ng administrasyon sa mga biktima ng kalamidad habang patuloy ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Ginawa ni Pangulo Marcos ang kautusan sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino na nagdulot ng malawakang pagbaha at landslide sa ilang rehiyon. Ilang araw bago magpasko, pinaaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang Christmas at year-end celebrations. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas ng maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa, mula sa lindol na yumanig sa Visayas at Mindanao at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Samantala, bibigyang pagkilala ng Armed Forces of the Philippines ang 6 na tauhan ng Philippine Air Force na nasawi matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter sa Agusan del Sur. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, gagawaran ng Heroes Honors ang 6 na nasawi bilang pagkilala sa kanilang natatanging sakripisyo. Anya, hindi matatawaran ang dedikasyon at sakripisyong inalay ng mga nasawing sundalo na patuloy na nagsisilbi sa gitna ng hagupit ng bagyo. Tiniyak naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na tuloy-tuloy ang suportang ibibigay sa mga naulilang pamilya ng 6 na nasawing sundalo. Magugunitang bumagsak ang air asset habang nagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response mission para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Samantala, PNP nakibahagi sa Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagipta 2025. Narito ang report ni Angel Garcia. Kaisa ang Philippine National Police ay sinasagawang Armed Forces of the Philippines sa Joint Exercise o AJEX Dagitpa 2025 na isang malakihang ehersisyong militar na layong patatagin ang ugnayan at koordinasyon ng mga puwersa sa lupa, himpapawid at karagatan. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat ang AFP ang pangunahing humahawak sa naturang training, malaking papel din ang ginagampanan ng PNP bilang interagency partner sa pamamagitan ng intelligence sharing, koordinasyon at operational support. Nagpadala ang PNP ng maliit na grupo para makiisa sa iba't ibang drill kasamang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marine Corps at Philippine Coast Guard kung saan nagsimula ang nasabing aktibidad nitong November 4 sa Campo Aguinaldo. Target ng pagsasanay na mas paigtingin
ang ugnayan ng mga ahensya lalo na sa intelligence, communication, crisis response at maritime security. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. May mga bago umanong papangalanan ng mga opisyal ng gobyerno ang sinasabing very important witness na ihaharap ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Lacson, ang very important witness na ito ay magbabanggit ng mga bagong impormasyon at mga dawit sa ghost flood control projects at magpapatibay sa mga nauna nang idinidiin sa katiwalian. Magiging daan din anyang naturang testigo para maibuod na ang lahat ng dapat na malaman upang mapanagot na ang mga sangkot sa anomalya sa flood control. Sinabi pa ni Lacson na mayroong naging tulay para makausap ang naturang testigo at isinasapinal na ng komite ang affidavit at maging mga dokumento na ipipresenta ng testigo. Kung walang magiging schedule ng pagdinig ng budget sa susunod na Biyernes, ay itatakda ni Lacson sa November 14 ang pagpapatuloy ng pagdinig sa flood control scandal. Samantala, matatag na presyo ng mga pangunahing bilihin pinatitiyak ng isang senador. Detalye po ay hatid ni Conde Batak. Conde. Pinababantayang mabuti ni Senator Cheese Escudero sa mga otoridad na hindi tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin matapos na hagupitin ng Bagyong Tino ang maraming lalawigan sa Visayas at Mindanao. Iginit ng senador na kailangan mabantayang mabuti ang presyo ng mga bilihin sa panahong ito upang maiwasan na maabuso ng ilang mga negosyante. Tinukoy ni Escudero ang iniakdang Republic Act No. 10623 kung saan ang price control sa mga pangunahing bilihin ay epektibo sa loob ng panahon ng state of calamity o emergency pero hindi naman higit sa 60 araw o sa araw na ilift ng Pangulo ang deklarasyon. Samantala mga pangunahing bilihin naman na imported, ang price control ay epektibo sa loob ng maximum na 15 araw. Sa ilalim ng batas ay pinalawak na rin ang saklaw ng basic at prime commodities kabilang ang mga inuming tubig na nasa bote o containers, prutas, locally manufactured instant noodles, household liquefied petroleum gas at kerosene gayon din ng livestock at fishery feeds. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Mat Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, nananatili sa 1.7% ang inflation rate sa bansa nitong buwan ng Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, hindi bumilis o hindi bumagal ang antas ng pagtaas o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong nakarang buwan, nakapareho sa naitalang inflation rate noong Setyembre. Gayunman, mas mabagal ito kumpara sa naitalang 2.3% na inflation rate noong October 2024. Inihayag ng PSA na pangunahing ang ambag o nag-ambag sa inflation noong Oktubre ay ang housing, water, electricity, gas at iba pang produktong petrolyo. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Magkakasan ang 3 araw na pagtitipon ng religious group na Iglesia ni Cristo o INC sa Rizal Park sa Maynila simula sa November 16 hanggang November 18. Ayon sa Philippine National Police, sinasang aabot sa 300,000 katao ang dadalo sa pagtitipon. Idihayag naman ng PNP na isang religious rally ang gagawing pagtitipon at hindi political rally. Kaugnay nito, halos 10,000 NCRPO personnel ang ide-deploy upang tiyakin ang seguridad sa area. Maglalaan naman ang Manila City Government ng 14 na ambulansya at rescue medics sa Rizal Park. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 68 centavos. Nasa 67 pesos and 38 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 44 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 65 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results.
Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi November 5. 48, 2, 51, 30, 49 at 20. Kung saan walang nanalo ng 102,470,449 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 28, 9, 45, 34, 25 at 32, kung saan walang maswerteng nanalo ng 43,660,828 pesos and 80 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, UP Manila at TESDA naglunsad ng competency standards para sa mga anatomy lab technician. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Naglunsad ang University of the Philippines Manila o UP Manila at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng dalawang bagong competency standard bilang suporta sa medical education system ng bansa. Ang mga bagong qualification ay ang Cadavere Preservation Services Level 3 at Academic Simulation Services Level 3 na parehong layong gawing professional at i-upgrade ang mga kakayahan ng technical staff na tutulong sa mga future healthcare professionals sa anatomy laboratory. Ito ay ang unang pagkakataon na formal na bumuo ang pamahalaan ng mga competency standards sa anatomy laboratory technician at general laboratory technician education. Sa Cadavere Preservation Services Level 3 program, sasanayin ng mga mag-aaral sa paghawak, pagpreserba at pangasiwa ng mga bangkay para sa academic at research use, kabilang ang anatomical embalming at ethical disposal, at ang mga magtatapos dito ay maaaring magsilbi bilang cadaver care technician, anatomy laboratory technician o anatomic embalmer. Sa kabilang banda, ang Academic Simulation Services Level 3 program ay nakatutok sa pamamahala at pagpapatakbo ng simulation-based learning facility sa health sciences education kung saan maaaring maging simulation technician o simulation operation specialist ang mga gagraduate dito. Ang paglulunsad ng bagong competency standards ay bahagi ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng TESDA at UP Manila noong Setyembre na nakaraang taon sa standards development, skills training at enterprise-based learning para palakasin ang medical education. Sinabi ni UP Manila Chancellor Michael T. na bahagi ito ng pagtupad sa matagal ng panawagan ng universidad na gawing professional ang mga support personnel sa medical at health sciences education. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, bust statue ni Dr. Jose Rizal sa isang parke sa Paris nawawala. Tali po yatid ni Mika Fajardo. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Angelica Escalona na nawawala ang bust statue ng Filipino hero at novelist na si Jose Rizal sa isang park sa Paris, France noong nakaraang linggo. Kaugnay nito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad sa Paris, France para sa pagbawi o pagpapalit ng nawawalang estatwa. Matatagpuan ang naturang parke sa 9th District ng Paris, kung saan ang yumaang pambansang bayani ay naiulat na nanatili sa kanyang paglalakbay noong 1883 sa bansang ito sa Europa. Ayon kay Escalona, naiulat naman kaagad sa mga lokal na otoridad sa bansa maging sa Embahada ng Pilipinas ang insidente, ngunit natagalan silang i-anunsyo ito dahil kinailangan pang kumpirmahin ng Philippine Embassy ang mga detalye mula sa mga otoridad ng France. Aniya, patuloy silang nakikipagtulungan sa mga lokal na otoridad at Filipino community sa Paris upang ituloy ang lahat ng mga paraan para sa pagbawi o pagpapalit ng estatwa. Ang bust at pedestal ni Rizal sa Paris na nilikha ng French sculptor na si Gerard Lartigue ay pinasinayaan noong 2022 sa isang pampublikong parke na ipinangalan kay Rizal. Binanggit ng DFA na ang bust ng Pambansang Bayani ng Pilipinas ay nagsilbing itinatanging palatandaan para sa mga Pilipino sa Paris at isang simbolo ng matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at France.
Ako po si Mika Fajardo ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 6, taong 1977, nanguna sa UK singles chart ang The Name of the Game na awitin ng Swedish pop group na ABBA. Ang The Name of the Game ay bahagi ng 5th studio album ng grupo na may titulong The Album. Nirelease ang kanta noong October 1977 sa ilalim ng Polar Music at tumagal ng 4 na linggo sa number 1 spot sa UK singles chart at nanguna rin sa iba pang mga bansa sa Europa maging sa Australasia. Isnulat ito ng dalawa sa miyembro ng ABBA na sina Benny Andersson at Björn Ulvaeus, katuwang ang kanilang manager na si Stig Andersson. Ang The Name of the Game ang ika-6 na number 1 song ng ABBA. Isa ang The Name of the Game sa mga awitin ng ABBA na nakakuha ng mga papuri mula sa mga music critics at patuloy na nararanggo bilang isa sa best songs ng grupo. Balitang kakaiba. Sa atin namang balita ang kakaiba, isang gym sa China. May alok na luxury cars sa makakapagbawas ng 50 kilos sa kanilang timbang sa loob ng 3 buwan. Pwede ba sumali dyan? Kakasa ka ba dyan? Kakasa ako dyan. Ay, ito, alamin natin paano makakasali. Doc Justin, magandang umaga. Yes, good morning mga kanyosek. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Naghahanap ka ba ng motivation para matuloy mo na ang iyong fitness journey? Baka ito na ang sign na kailangan mo para ma-achieve ang pagbabawas ng timbang. Isang gym sa Bentru City, Shandong Province ang nag-aalok ng isang second-hand na Porsche Panamera. Sports car ito, no? Para sa urang member na makakapagbawas ng 50 kilogram sa loob ng 3 buwan. Ang mga gustong sumali sa challenge na ito ay kailangan magbayad ng 10,000 yuan o katumbas ng 82,000 pesos na registration fee sa loob ng 3 buwan kung saan sakop nito ang intensive training, lodging at pagkain sa gym. Sa ngayon, nasa 7 hanggang 8 tao na ang kumasa sa hamon. Bagamat marami ang nainganyo sa pagkakataong manalo ng isang luxury sports car habang nagpapapayat, umano naman ito ng matinding batikos mula sa mga health expert. Ayon sa mga health expert, maaaring malagay sa panganib ang mga gym member dahil may tuturing na sobrang bilis ang pagbabawas ng 0.0 kilograms kada araw. Kung ikaw ay hindi severely overweight, ang ganitong kabilis ng pagpapayat ay antong sa pagkawala ng muscle sa halip na taba na maaaring magdulot ng hormonal imbalance sa pagkalagas ng buhok at iba pa. Maaari din na nila itong magdulot ng strain sa organs at maging banta sa buhay. Well, totoo yan, ano? Pagka masyadong minamadali ang pagpapapayat ay hindi healthy. Kailangan natural at yung talagang pagpapayat ay dinadaan sa ehersisyo, tamang diet at disiplina. Diba? Correct. At Anyway, consistency. maraming salamat na natin balitang kakabang araw na ito ko si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. Tama yung sabi ni Doc Justin na, Kenny, no? Na dapat nga ay dinadaan yun sa tamang paraan ng pagpapapayat. Yung balanced diet. Diba? Yung iba kasi crash diet yung ginagawa. Yung halos hindi na kumakain. Oo, kaya nagkakasakit din sila. Tubig na lang din Hindi na tama naman yung ganun. Correct. Mas lalong, yung katawan mo, yung health mo, babagsak. Totoo yan. So, lahat po ng sobra din, kung sobrang pagpapapayat, nakakasama din po sa ating katawan. Kung gusto natin ma-achieve yung magandang katawan, yung ganyan, paghirapan po talaga. Oo. Wow, speak. Tayo pa talaga ang nag-comment. Sa atin pa talaga galing. Talaga naman. Pero health is wealth, mga kanyusik, ha? Eto mga kanyusik, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Webes, November 6.
Panahon na bang itigil ang POV Modernization Program? At isa pa po nating katanungan, approve ba sa inyo ang pagpapaliban ng ahensya ng gobyerno sa mga selebrasyon kasunod ng mga sunod-sunod na kalamidad at isyong kinakaharap ng bansa? So yan po ang ating pag-usapan mamaya sa opinion mo, opinion ko. Ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, November 6, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po, si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 49 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:06 ng umaga.